What's up mga kasabong? Ngayon, nandito tayo ngayon sa panibagong episode ng... Alright! So yun mga kasabong, nag-i-start na yung paghahanda natin sa Istagan. Hindi man tayo sure kung babalik agad yung ating, tawag dito, yung ating inaasam-asam. So mga kasabong, bumalik man agad or hindi, tuloy yung ating, yung ating start ng, ng pagpapalakad mga kasabong. Siyempre, unang-una, is kung mapapansin nyo, meron ako ditong mga ilaw. So yung mga kasabong, yung ilaw na yan is napaka-importante yan sa ating mga manok. Kaya ito, mga kasabong yearly, pinapalitan namin yan ng ilaw para, kasi ang mga gamit nating ilaw na yan is humihina yan pagtatagal So yun, bago silang ilaw, bago nakita ko sa, na-discover ng asawa ko, kaya bumili ako, nangutang muna ako sa kanya. So yun mga kasabong, yung ating pagpapailaw is napaka-importante. Mga kasabong, dito po sa amin, sa AG Pichong Game Farm, mga 7 days before sila pumasok sa training na po, sa training program na po namin, pinapalakad na po namin yan ng pinapalakad. Kaya mga kasabong, pinapalakad namin ng 1 week. So, 7 days, 1 week naman yun 1 week namin pinapalakad ng pinapalakad sila sa madaling araw mga kasabong, dahil pagkagabi kasi yan, tulad yan, daming tutubi. Ay, Mugo-mugo. Gamu-gamu yan. So mga kasabong, kaya pag madaling araw mga kasabong, para sila ay siyempre tayo naman mga tao din. Sa madaling araw talaga dapat maglalakad-lakad, mag-stretching. Ganun din po sila mga kasabong, lalo-lalo na yung stag. So yung mga kasabong, sanay na sila sa lupa, sanay na sila sa ilaw. Dahil mga kasabong, yun po, dun ulit tayo magtatapos. Sa labanan, may lupa, may ilaw. Kaya ipepresent na natin sa kanila yan dahil habang bata pa. Ipapakita na nila at ipaparamdam na po natin sa kanila yung cycle. Ang kagandahan din mga kasabong sa 7 days na parang ipinipresent mo sa kanya is pagka ikaw is nag-start na ng maghahanda ka na, hindi ka na hindi mo na sila tuturuan para dito pa sa kasi sagabal pa yung sa oras mo, sagabal pa yung sa paghahanda mo. Kaya mga kasabong, mas maganda po talaga yung ganun. So yung mga kasabong, ang kagandahan pa sa malakas ang ilaw, madaming gamugam. Hindi niya kung magyan. Di mga kasabong ito. Kaya kagandahan din mga kasabong na kailangan talaga is yung ilaw po natin dito sa gradas is malakas para yung anino po nila is hindi lang nakasentro sa kanila. Yung bagay hindi sila masasagabal sa kanilang paglalakad-lakad. Mga kasabong, ganun din po kasi sa sabungan, malakas din yung ilaw. Wala silang walang anino doon. Kaya dapat dito rin sa kung anong nangyayari sa gradas mo, kung anong meron sa gradas mo, kung ano meron sa grada sa sabungan, dapat ganun din sa ating pinagte-trainingan. Mga kasabong, importante po na isa sa kanila, yung malakas talagang ilaw para, alam nyo naman mga kasabong, na ang ating manok, mahina po ang mata niyan sa dilim. Kaya kailangan yung ilaw mo is malakas para malakas din yung nila, yung visual nila. Malakas ba yung putok ng bunganga mo? Kaya yun mga kasabong, pag nagpapalakad po tayo ng ganan, importante mga kasabong, yung anino niya is hindi lang nakasentro sa iisa. Kasi hahabulin ng mata niya Kaya mga kasabong. So yun, isa yun sa pinaka-importante. Kaya dapat tayo ay na-align. Para tayo ay na-align sa natin, sa gradas po natin. Kaya, ayun, isa po, wala dapat masyado siyang iisang sentro ng anino. So yun mga kasabong, nandito si handler natin na si Alvin Austria. Mabigat to. Ano ang pakialam mo doon? Kaya mga kasabong, lang, yung 7 days, ito mga Kap, Kap kasi tawag namin mga kapatid So Kap, anong masasabi mo sa kahalagahan ng 7 days na napapalakad na bago tayo Kaya tayo nagpapalakad dito ng 7 days before sa training stage. Training stage. Siyempre, yung pagpapailaw natin ng 7 days, napakahaba po nun na proseso bago pagpasok ng training. Kasi ang kahalagahan, isa pa, nahipo po natin yung manok, bumabait sila. Tama. Kasi isang linggo mo siyang mahihipo sa tuwing madaling araw, isang linggo mo mapapalakad. Magiging komportable na po yan, medyo hindi na mailap. Kasi mga stag talaga, may ilap yan. Tama yun. Tsaka halimbawa, ikaw, handler, manok mo, sanay na sa'yo sa ruweda. Sanay na, hindi na kayo mag-iilangan. Tsaka, ano yun, tawag doon, yung magiging komportable siya. Tsaka, napakahirap po ng panlaban natin na sobrang ilap. Maghahabulan kayo sa Maghahabulan kayo sa ruweda.
Tama yun. Kaya yun, Buli mo. yun, naghahabulan kayo. Kaya ang pangit din naman tingnan, parang ano parang kang doon ka mamaliitin ng ano mo, ng manunood. Paglapag mo dito sa Rueda, pag sobrang ilap, Overacting ka, para ka may kulani sa kilikili. hindi siyempre. Ayan, pamahin na naman. Oo, Okay. pamahin na naman. Kung ganda, yung 7 days na yun, nahihimas ko na po dito. At least, kahit 5 minutes, na nahipo nyo siya, hipo. Hipo. Kasi, Palakad. baka alam mo, si Kwentang nihanda mo, alas 7 na, hindi ka 5 matapos. minutes lang. Ano ba pakialam mo? Okay na yun. Yung mga kasabong, ang ating mga naibahagi sa atin ng handler na si Alvin. Yun nga mga kasabong, kaya importante talaga na yung 7 days na yun, mahaba yun. Mga kasabong, mahaba yung na mapapabait natin. Sabi nga niya, mapapabait yung manok, komportable sa handler natin. Kaya, ayun, malaking impact yun, malaking tips yun para sa ating mga subscribers. Salamat sa'yo. Salamat. Alright! So yun mga kasabong, at kung mapapansin nyo din, yung ating mga scratch pen is nakalatag dyan ng iba-iba yung kulay. Iba-iba yung kulay, may pula, may ganito, tapos itong aking tarpaulin, yun din yung dahilan kung bakit iba-iba yung kulay niyan. Dahil mga kasabong, sa sabungan, sabit lang to, narinig ko lang din to sa isang interview ni Tata Ray Briones, dahil nagmamatter mga kasabong, dahil sabi niya, sa sabungan is, wala namang color coding dyan wala namang color coordination dyan pagka sinabi bang lahat tayo nakaputi, walang ganun sabungan mga kasabong, kaya hindi mo masasabi yung mga yung visual ng manok mo is iba-iba yung nakikitang kulay. Kaya dapat dito mga kasabong sa Rueda is isang factor, maliit na factor mga kasabong, pero dapat wala namang mawawala kung susundin, pero meron kasing puntos. Kaya ginagawa ko din mga kasabong is iba't ibang kulay dito. May puti, may blue, may pula, may orange, may dilaw, basta iba-ibang kulay mga kasabong. Importante na masanay yung ating mga pinalalakad na manok. Dahil para hindi na sila balisa. Diba mga kasabong, yun yung importante na kailangan yung visual niya is practicein din natin. Para hindi na siya maguluhan. Halimbawa, inilipat natin, tulad ng pinag-uusapan natin is stag po ang pinag-uusapan natin. Kaya dapat lahat ng bagay na mangyayari sa sabungan, isusubo na natin dito sa ating gradas. At saka mga kasabong, yung iba't ibang kulay ng ating ginagamit na pamika. Yun, importante rin po yun mga kasabong, na meron siyang nakakaharap na bulik, meron siyang nakakaharap na white, meron siyang nakakaharap na gray. Dahil mga kasabong, sa sabungan, although tayo, yung mga subscribers dito is more on ulutan. Di ba mga kasabong, at least hindi ka na mamimili ng kulay na sasabihin natin, hindi kasi dapat ito ilalabas kasi hindi sanay sa ganito. Kaya practicein mo na, sa manukan mo pa lang is nakakaharap na siya ng iba't ibang kulay. Merong itim, merong pula, basta mga kasabong. Kaya iba't ibang kulay dapat na ihaharap natin yung ating mga stags. At syempre importante mga kasabong sa derbies, yung mga derby na yan. Naku po, nanay ko naman.